Umaga sa liblib na baryo ng Gakbamana sa probinsya ng Samar. Liblib pagkat ang baryo ay napapalibutan ng makakapal na mga gubat at kabundukan. Sinasabing ang mga kagubatan dito ay pinamumugaran daw ng mga aswang. Mabilis kumapal ang mga gubat dahil takot pasukin ng mga taga-baryo. Ang mga kabahayan ay nakatirik ng tabi-tabi at tila iwas sa mga bandang malapit sa gilid ng mga kabundukan. Mas minamabuti pa ng ilan na sa gilid ng mga bundok manirahan kaysa sa gilid nga ng kagubatan. Ang mga tao rito ay protektado ng nag-iisa at matanda ng antingero at albularyo rin, ang 65 anyos na si Mang Minyong. Siya ang nagtuturo sa mga taga-baryo ng kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin para hindi sila masalakay ng mga aswang na nagbubuhat sa mga kagubatan. Siya rin ang nagsusuplay sa mga tao ng kinakailangang mga pangontrang langis. Nang umagang yun ay abala ang matanda sa paghahanda ng mga bagong pangontrang langis na ipamumudmud na naman sa mga kababaryo nito. Naroon ito sa tagiliran ng munti nitong kubo. Kasalukuyang hinahalo ang pinakukulo ang gata ng nyug na hinaluan ng katas ng baging ng makabuhay. Ang pinagpapakuluan nito ay isang malaking kawa. Ang gamit na panghalo naman ay parang isang mahabang espada na gawa sa pilak. Habang abala ay kapakapa nito ang palawit ng suot na medalyon at dinadasalan ang inihahandang langis. O mga mahal na espiritu ng kalikasan at mga diwata ng apoy, tubig, hangin at lupa, bugahan ninyo nawa ang hinahalo kong pangontrang langis ng inyong mga enerhiya. Huwag ninyong hayaan na ang buong baryong ito ay masakop ng mga elemento ng dilim, ng mga engkanto, ng mga aswang. Itaboy niyo sila at panatiling nakukulong sa mga kagubatan. Sa nawa. Ameno, ameno, ameno. Biglang kumapal ang usok ng pinakukuluan ni Mang Minyong matapos isara ang kanyang dasal. Maging ang apoy sa ilalim ng kawa ay parang lalong naglagablab. Maririnig din ang halo-halong mahihinang mga bulong na nanggagaling sa gata na hinahalo ng matanda. Tulad ng nakasanayan ay mariing nakapikit si Mang Minyong habang nagaganap ang pagbuga ng mga espiritu ng kalikasan ng enerhiya ng mga ito sa pinakukuluang pangontra. Lubusin niyo lang mga mahal kong espiritu at mga diwata. Ito ay para sa aking kaawa-awang mga kababaryo. Maisabay ko rin pala. Hinihiling ko sa inyo na maglaan din kayo ng kasunod ko pagkat ako ay matanda na. Paano na nga ba ang baryong ito kung wala na ako? Hindi ako makakapayag na mawala ng tagapagtanggol ang mga kababaryo ko. Alam kong pakikinggan nyo ang kahiligan kong ito sapagkat ito ay para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama. Saka nagtitiwala ako sa inyo na hindi rin talaga ninyo hahayaang manaigang kasamaan. Muli, amino, amino, amino. Nang muling pagdilat ni Mang Minyong ay nanlaki ang mga mata niya nang mamataang ang kaninang puti na hinahalong gata ay tuluyan ng naging langis at ni walang makikitang namuong mga latik. Purong-puro at napakalinaw ng langis na ang kulay ay may pagka-light green dahil sa hinalong baging ng makabuhay. Napakalinaw naman ng makapangyarihang langis na ito. Nako, maraming salamat po mga mahal na espiritu at mga diwata.
Tiyak na matutuwa ang mga kababaryo ko nito. Ngayong buong araw din ay asahan ninyong may pamumudmud ko na ito sa buong baryo. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Masayang isinalin ni Mang Minyong ang umuusok na langis sa isang banga na gawa rin sa pilak. Palalamigin muna ito ng matanda bago naman isalin sa mas maliliit na mga botelya na nang nagdaang mga araw ay isa-isa pa nitong hiningi sa bawat kabahayan sa buong baryo. Habang pinapaypayan ni Mang Minyong ang banga, ay kapakapa ulit nito ang palawit ng medalyon. Maya-maya pa ay bahagya itong napakislot at napatingin sa medalyon. Napapabulong ito sa sarili. Teka, may nararamdaman akong kakaiba sa medalyong ko. May umaaligid, pero hindi ko matukoy kung masama ba o mabuting enerhiya. Enerhiya kaya ito ng anong nilalang? Pambihira, bakit ganito? Lumingalinga sa paligid ang matanda na parabang may kung anong hinahanap. Makaraan ay muling pinakiramdaman ang kanyang medalyon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Mang Minyong, mula sa di kalayuan ay may isang matandang babae na nagtatago sa likod ng isang malapad na puno ng mangga. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Bumubulong-bulong ito sa sarili. Ano bang gagawin ko? Paano kung malalapitan ang antingerong yun na hindi ako maaano? Kailangan may gawin ako. Hindi na ako pwede bumalik sa baluarte namin sa kagubatan. Ayokong makuha sa akin ng perdugong yun ng aking bato. Pero ano ba talaga ang dapat kong gawin? Hindi naman ako pwede basta-basta makisalamuha sa mga tao rito. At hindi nila ako kilala. Malamang na pagsususpetsahan nila ako. Matamang nag-isip ang matandang babae. Nagtago pa ito sa mga halamanan para walang makapansin dito. Nang may maisip, ay muling tumayo ang matandang babae. Patawad na lang sa huling mabibiktima ko. Ayoko man sana pero kailangan. Isang sakripisyo na lang. At matapos ito, ay sisiguraduhin ko sa sarili kong magbabago na ako ng landas. Paalam. Paalam, Lourdes. Dito ko na pinapatay ang katauhan mo. Mamumuhay ka na sa ibang katauhan. Maingat at patago-tagong nilibot ng matandang babae ang buong baryo. Naghahanap ito ng bibiktimahing eksakto sa pagkatao na gusto nitong angkinin bilang bagong katauhan. Ang nahanap nito ay kasing edad nitong biyuda na nag-iisa nang namumuhay sa sarili nitong kubo sa dulo ng isang purok na nakatungtong sa gilid ng bundok. Yun ay si Aling Cora. Wala nang inaksayang panahon si Aling Lourdes. Namulot ito ng malaking bato at itinago sa likuran. Matapos ay agad nitong nilapitan si Aling Cora na noon ay nagwawalis ng bakuran. Una ay inalam muna ni Aling Lourdes ang pangalan ng babae at nagtanong-tanong pa ng ibang mga bagay na kailangan nitong malaman. Nang magsimulang magduda ang babae, ay doon na malakas na pinukpok ni Aling Lourdes sa ulo ang babae gamit ang malaking bato. Nang mawalan ito ng malay, ay hinila kagad ni Aling Lourdes papasok sa kubo. Nagmamadali nitong isenarado ang pintuan at mga bintana ng bahay. Dinala nito sa pinakamadilim na sulok ng bahay ang wala ng malay na katawan ni Aling Cora. Pinilit magpalit ng anyo ni Aling Lourdes dahil madilim-dilim nga sa sulok na kinaroroonan, ay nagtagumpay naman ito. Nag-anyo itong medyo aswang lang na mapupula ang mga mata at tinubuan ng pangil ang bunganga. Walang sabi-sabing kinagat ni Aling Lourdes
ang leeg ni Aling Cora at mabilis na sinipsip ang dugo nito. Makaraan ay mariing pumikit ang matanda na isang aswang pala at umusal ng kakaibang orasyon. Ang sumunod na nangyari, unti-unting nagpalit ito ng anyo. Naging kay Aling Cora ang anyo ni Aling Lourdes. Ang katawan naman ni Aling Cora ay naging si Aling Lourdes. Nagkapalit sila ng anyo. Patawad, Cora. At salamat sa pagpapahiram ng katauhan mo. Pangako, gagawin ko ang lahat para hindi mauwi sa wala ang pagkamatay mo. Importante lang talaga ang misyon ko. Gagawin ko rin ang lahat para magamit ko ng buong husay ang pagkatao mo. Mula ngayon, ako na ikaw. Ako na si Cora. Samantala, sa kalapit baryo naman ng Cumanao, sa likod ng kabundukan, ay nakatira ang mag-amang birador ng mga aswang. Ang 50 anyos na si Amadeo at ang 15 anyos na si Diego. Nang tumanghali ay kasalukuyang nagsisyesta ang mag-ama. Tig-isa sila ng duyan na nakasabit sa mga sanga ng kanilang punong mangga sa harap ng kanilang munting kubo. Si Diego ay parang si Rambo na may nakataling puting tela sa kanyang noo, kung bakit ay siya na lamang ang nakakaalam. Sarap na sarap sa pag-idlip ang mag-ama. Nang walang ano-ano ay magsimulang magpabiling-biling si Diego na parabang dinadalaw ng isang panaginip. Habang tumatagal ay paggrabe ng paggrabe ang pagbiling-biling nito hanggang sa magsimula na ring umungol-ungol. Nang lumakas ang pag-ungol ni Diego, ay doon na naalimpungatan si Mang Amadeo. Agad na napadako ang tingin nito sa pwesto ng anak. Napakunot ang noo nito at agad nilapitan ang anak na si Diego para gisingin. Anak nang, mukhang gumagana na naman ang ikatlong mata ng anak ko. Mukhang sa panaginip na naman siya dinadalaw ng kung anong espiritu. Hoy! Hoy, Diego! Anak! Gumising ka! Mukhang binabangungot ka! Gising! Diego! Nang ayaw pa ring magising ni Diego, sa kabila ng malakas na pagyugyog ni Mang Amadeo, ay naisipin itong salingin nilang ang noo ng anak at marahang tinapik dito. Sukat noon din ay humihingal na agad nagising ang binatilyo. Bumalikwas ito ng bangon mula sa duyan habang sapu-sapo ang noong may tali. Grabe, napakasama. Napakasama nang nakita ko sa panaginip ko, Tay. Halata naman sa mukha mo, anak eh. Ano ba nakita ng ikatlo mong mata sa panaginip mo? May aswang na naman ba tayong bibirahin? Hindi mo na sumagot si Diego. Pinahupa muna niya ang paghingal, kasabay ng pagsariwa sa isip ng napanaginipan. Ganun na nga po, Itay. May mga espiritong humihingi sa atin ng tulong. Galing daw po sa isang matandang antingero. Kung hindi po ako nagkakamali, ay mula lang po sa baryo, diyan po sa likod ng bundok. Nanganganib daw po sila sa napipintong pagsalakay na lumalakas na puwersa ng mga aswang mula po sa kabundukan. Matandang antingero? May antingero pala riyan sa kabila. Akala ko'y wala. Pero anong klaseng aswang daw ang bibirahin natin, anak? Mga aswang na itim daw po, Itay. Pero yung pinuno raw po nila, ang delikadong kalabanin at kailangan po natin paghandaan. Aba, bakit daw delikado? Ang alam ko ay ang mga aswang na gabunan ang pinakamahirap kalabanin na uri ng aswang. Pinuno ng mga aswang na itim lang ang kakalabanin natin. Delikado na? Hindi ko po alam, Itay, kung bakit yung po ang sinabi ng mga espiritu. Siguro naman po ay sila nakakaalam kung bakit. Sayang lang po at hindi ko naitanong. Bigla niyo po kasi akong ginising eh. Kung sa bagay, alam talaga yun ng mga espiritong nakausap mo. Mukhang kailangan natin pagandaan ng pinuno ng mga aswang na itim. Pero kailan daw ba tayo kailangan rumesbak sa kabilang baryo?
Ang sabi po ng tinig ng isang espiritu, mas maaga raw po tayong makapaghahanda at re-rest back. Mas maigi raw po yun. Kailangan daw po nating maunahan sa kanyang binabalak ang pinuno ng mga aswang na itim. Ganun ba? Ano naman kaya ang binabalak ng pinunong yun? Pues, maghahanda na tayo kung ganun. Pag-aaralan na natin ang mga planong gagawin natin. Kailangan pag-usapan na natin ang lahat. Ay, siya nga pala, anak. Sinabi ba sa'yo ng mga espiritu kung saan banda nakatira ang antingero sa kabilang baryo? Naku, nakalimutan ko rin pong itanong yun, Itay. Pero siguro naman po, ay gagabayan po tayo ng mga espiritong nakausap ko kapag pupunta na po tayo sa kabilang baryo. Sa bagay nga, may punto ka. Saka, nariyan naman palang ikatlong mata mo. May kakayahan ka ring makakita ng mga espiritu sa paligid. Hindi ba, anak? Opo, Itay. Gagamitin ko rin po talaga itong kakayahan ko to. Anak, dito ba sa paligid natin ngayon, wala ka bang nakikitang kahit na ano na hindi ko nakikita? Ewan ha, pero pakiramdam ko ay may lihim na nagmamasid sa atin sa sandaling ito. Teka, sandali lang po, Itay. Kakalagin ko lang po saglit ang balot ng noo ko. Pagkakakalag ni Diego ng telang nakabalot sa kanyang noo, ay lumantad ang makinis niyang noo. Pero wala namang makikitang literal na ikatlong mata roon. Ang tanging makikita sa pinakagitnaan ng kanyang noo ay parting parang medyo nagliliwanag na hindi gaanong halata, lalo na kung sa malayuan. Bali naroroon ang kanyang bukas na ikatlong mata. Iginala-gala ni Diego ang kanyang naniningkit na mga mata sa paligid. Ngunit kahit na ano, ay walang makitang kakaiba ang kanyang sinasabing ikatlong mata. Malinis po, Tay. Wala po akong nakikitang kahit na ano sa paligid natin. Medyo duda naman si Mang Amadeo sa sinabi ng anak. Napaismid ito ng bagya. Sigurado ka ba, anak? Maski espiritu ng mga nakausap mo ay wala rito sa paligid. Inulit pa ni Diego na libutin ng tingin ang kanilang palibot na mag-ama para makasigurado. Wala po talaga, Tay. Sa panaginip ko nga po hindi ko rin po sila nakikita eh. Naririnig ko lang po ang mga tinig nila na tumataginting. Aba, kung wala kang nakikitang kahit ano, baka naman may nararamdaman kang kakaiba. Subukan mo nga namang makiramdam, anak. Sinubukan naman yun ni Diego. Nag-concentrate siya at nakiramdam. Ha? Teka, Tay. Para nga pong may naririnig akong napakainang sigaw ng tulong. Saan po ba yung nagmumula? Teka po. Aalamin ko lang kung saan direksyon nagbubuhat. Habang inaalam ni Diego kung saan banda nang gagaling ang napakahinang sigaw na naririnig, ay nakataas sa ere ang kanyang hintuturo na parabang antena na naghahanap ng signal. Parang sa kabilang bundok po nang gagaling, Itay. Baka yung antingero mismong humihingi ng saklolo, anak. Hindi, Tay. Mali kayo. Babae po ang nagmamay-ari ng mahinang sigaw. Malamang nabiktima po ng aswang. Naku, Tay. Kailangan na po talaga natin magmadali. Maganda at lumipat sa kabilang bundok, Itay. Bago pa man maraming mabiktima ang mga aswang na itim. Kung gayon eh, maganda na nga tayo, anak. Ngayong tanghali mismo ay lalakad na tayo. Nandito na rin naman sa itaas ng bundok ang bahay natin. Konting akyat na lang at bababa na tayo sa kabila. Bago pa man siguro sumapit ang takip silim nasa kabilang baryo na tayo. Makakahanap naman siguro tayo ng pansamantalang matutuluyan doon. May ilang kakilala naman tayo ron. Sige po, Tay. Ihanda na po natin ang mga gamit. Kapag nasa kabila na po tayo, ay doon na lang natin pag-usapan ng mga plano natin. Tuloy, hahanapin po kagad natin yung kaluluwa na humihingi ng saklolo at yung bahay ng antingero. Wala nang inaksayang panahon ang mag-amang birador. Dinala nila lahat ang kanilang mga gamit birador, tulad ng iba't ibang klaseng dinasalang mga itak, bolo,
at meron pang espadang pilak. Meron ding ilang mga agimat tulad ng pangil ng buwaya, matatalas na kuko ng agila, mga pangontrang langis, balaraw na hugis krus, rosaryo, ilang medalyon, at kung ano-ano pa na mga anting-anting. Nang matiyak na kumpleto na ang kanilang mga daladala, ay lumakad na sila. Nang pababa na sila sa kabilang panig ng bundok, ay napahinto bigla sa paglalakad si Diego. Sandali po, Tay. Parang bumibigat biglang pakiramdam ko sa paligid natin ngayon. Para pong biglang may kung anong nagsara ng aywan. Nagsara ng ano, anak? At bakit pala kasi hindi mo pa alisin yung tali sa noo mo, anak? Hayaan mo na lang munang may nakikita ang ikatlong mata mo. Alam mo naman dumadayo tayo ng lugar. Mas maiging alerto tayo. Sige po, aalisin ko po saglit. Ang bigat po talaga ng pakiramdam ko na hindi ko po maipaliwanag kung bakit. Pagkatanggal ni Diego ng telang nakabalot sa kanyang noo, ay kagad na bahagyang nagliwanag ang gitnang parte ng kanyang noo. Ngunit kasabay nito ay nanlaki ang mga mata ng binatilyo nang igala nito ang ikatlong paningin. Nabahala tuloy si Amadeo sa nakitang reaksyon ng anak. Oh, ano nakikita mo? Bakit ganyan na lang ang itsura mo? Tay, sa bandang likuran natin, tama po ang hinala ko. May humarang na manipis na itim na bakod na enerhiya. Sinadya Tay, para makulong tayo rito sa kabilang panig ng bundok na parte na ng Gakbamana. Ha? Anong ibig mo sabihin, anak? Hindi na tayo makakabalik pa ulit sa baryo natin sa kabila. Aba, hindi maaari yun. Saka, kagagawan pala ito ng anong elemento? Hindi ko pa po sigurado, Tay, kung ano po ang may kagagawa nito. Maliban po kasi sa bakod na itim na enerhiya, ay wala na po akong ibang nakikitang nilalang sa paligid. Parang planado talaga ito, Tay. Mukhang sinasadya ring kulungin ng buong baryong ito para wala pong makalabas. Pero ang makapasok, ang mga tagalabas ay pwede. Pero hindi na muling makakalabas, ganun ba? Parang ganun na nga po, Tay. Sabi ko nga po, ay sinadya. Teka, baka dahil rin sa bakod de enerhiya, kaya siguro wala tayong kahit na anong natatanggap na paghingi ng tulong mula sa mga taga rito. Baka wala rin talagang nakakalabas na mga taga rito, anak. Palagay mo? Siguro nga po, Tay. Kaya rin po siguro mga espiritu na mismo lumapit sa akin sa pamamagitan po nitong ikatlo ko pong mata, na kahit sa panaginip ay nakakakita at nakakaramdam po ako ng mga elemento o espiritu. Aba, mukhang mahihirapan pa yata tayo nito, anak, ha? Matakti ka yata kung ano ang alagad ng dilim na makakaharap natin. Sa tingin mo ba, ay kagagawa nito ng mga aswang na itim? Posible po, Tay. Saka matatalino po yata sila. Mukhang matalino po at makapangyarihan ang kanilang pinuno. Ngayon lang po natin naranasan ng ganito, na may pabakod pa ng itim na enerhiya. Ibig sabihin, ay kailangan natin bumuo ng mga kakaibang pamamaraan at plano base sa mga natuklasan natin ito. Kailangan matansya natin kung gaano kalakas ang kanilang puwersa. Mas masusubok yata natin ngayon ang husay natin bilang mga emperador, anak. Asa nga pala, maalala ko, habang pabababa tayo, kumusta naman na naririnig mong sigaw ng saklolo ng isang kaluluwa? Sandaling natigilan si Diego. Nag-concentrate uli ito at pinagana ang kanyang pandinig sa udyok rin ng kanyang ikatlong mata. Pagkaraan ay tumanaw sa malayo, sa mga kabayan, sa kapatagan, at hanggang mapadako sa mga ilang kabayan sa gilid ng bundok. Doon po, Tay. Sa parting yun nanggagaling ang mahiwagang sigaw ng saklolo. Kaya lang po, may kakaiba po akong nakikita sa isang bahay ron. Anong kakaibang nakikita mo, anak? Naguguluhan po ako, Tay. Hindi po normal na kaluluwa ng isang tao ang natatanaw ng ikatlong mata ko. May bahid pong itim ang kanyang kaluluwa. Parang may kung ano pong nangyari sa kanya. Aba, mukhang komplikado nga yan, anak, ha? Madaliin na nga natin ang pagbaba.
Marami talaga tayong dapat pag-isipang maigi. Kailangan habang maaga ay makatipon kagad tayo ng sapat na impormasyon tungkol sa maraming bagay. Baka may kinalaman din ng mga aswang na itim sa nakita mong kaluluwa, anak. Sa kamalay natin, may iba pang elementong sangkot. Tapos ay pupuntahan pa natin ang bahay ng antingero rito. At nagmamadali na nga sa pagbaba ng bundok ang mag-ama. Maging alerto tayo, anak, habang bumababa. Panatilihin mo lang nakabukas ang iyong ikatlong mata. Yung mga dala mong pangontra, tignan mo at baka may tumatagas. Hindi pa muna dapat maramdaman ng mga yan ng mga elemento sa paligid. Hindi pa panahon para palitawin natin sila. Hindi pa tayo ganun kahanda, anak. Opo, Itay. Pero kayo rin po. Check niyo po yung mga dala niyo. Kayo po munang mauna. Sa likod niyo lang po ako. Nang bandang nasa itaas pa lang ng paanan ng bundok, ay narating na kagad ng mag-ama ang ilang kabayang nakatirik doon. Nagkataon namang yung unang bahay ay isang mabait na matandang biyudong lalaki ang nakatira. Yun ay si Mang Nardo. Nang makiusap sila rito na doon pansamantalang makikituloy, ay pumayag naman ito. Siyempre ay nagpakilala sila ritong mga birador sila ng mga aswang at mga elemento ng kadiliman. Ikinatuwa naman yun ng matanda. Nagpahayag ito na karangalan daw para rito na makatulong sa mga katulad nila. Matapos masinop ang kanilang mga gamit sa isang silid na inilaan sa kanila ni Mang Nardo, ay nagpasya ang mag-ama na hanapin na kagad ang bahay ng antingero sa baryo. Tinanong nila ang matanda tungkol dito at inilaan naman sa kanila ang direksyon kung saan banda ng baryo nakatira ang sinasabing antingero. Gusto pa sana silang samahan ng matanda, pero sinabihan nila ito na maiwan na lang at bantayan ang kanilang mga gamit. At lumakad na nga ang mag-amang birador. Pero teka pala, Tay. Papahapon na rin pala. Itutuloy pa rin po ba natin ang pagpunta sa bahay ng antingerong si Mang Minyong daw? O ipagpapabukas na lang po natin? Ngayon na tayo pumunta, anak. Kung abutan man tayo ng dilim, pwede namang dun muna tayo magpalipas ng gabi sa bahay ni Mang Minyong. Sabi naman ni Nardo, mabait naman daw ang antingerong yun, na isa rin palang albularyo. Wala daw tayong dapat aksayahin na panahon, anak. Mas mabilis daw tayong kikilos ay maigi. Isa pa, ang puwersa ng kasamaan ay walang pinipiling panahon kung kailan sasalakay. Sa katulad na natuklasan nating bakod na puwersang itim, senyalis yun na nakahanda na sila. Anumang oras ay pwede na silang sumalakay. Kaya dapat ay may alam kagad tayo para makontra sila. Sa bagay, tama po kayo, Itay. E di, tara na pong lumakad. Nagdala ka ba ng ilang pangontra? Opo naman. Kumpleto po ang mga dala kong kailangan natin. Kung ganun, tara na. Siya nga pala, anak. Dating gawi tayo sa tuwing umaaksyon tayo. Kumilos lang ng normal at huwag pahalata. Kabisado ko na po yan, Tay. Para namang bago lang niyo po akong sinasanay. Nakailang angkan o tribo na po ba ng mga aswang na nabira natin, Tay? Kay rami na po. Ngayon niyo pa po ba ako sasabihan ng ganyan? Saka, walang tabing ang noo ko ngayon, Tay. Makikita ko kagad ang paligid kung may aali-aligid. Sisenyasan ko po kagad kayo ng sikreto nating mga senyas. Mabuti. Sige, anak, tara na. Ngunit nang makarating ang mag-ama sa bakuran ng kubo ni Mang Minyong, ay nakakabinging katahimikan ang kanilang nadatnan. Tao po. Mang Minyong. Mang Minyong, nariyan po ba kayo? Mang Minyong. Aba, Diego, anak. Tama ba itong napuntahan natin bahay? Dito ba talaga ang bahay ng matandang antingero? Parang walang tao, ah. Abay, napakatahimik. Sigurado po kung dito talaga ang bahay ni Mang Minyong, Tay. Pansinin niyo po ang dingding ng kubo. May mga nakasabit po ng mga pangontra at mga daon na pantaboy sa mga aswang at mga elemento ng dilim. Pero bakit parang wala naman tao rito? Walang sumasagot eh. Teka, pasukin na kaya natin ang kubo, anak.
Baka naman nakatulog si Mang Minyong sa loob. Masdan mo pala ang pinto, anak. Medyo nakabukas oh. Saka parang may mali. Sa palagay mo? Parang nga po, Itay. Pero wala naman pong nakikitang kahit na ano ang ikatlo kong mata sa paligid ng bakuran o ng kubo. Sige nga, Itay, pasukin na po natin. Baka rin po may sakit si Mang Minyong at nakaidlip lang. Saka para malaman po natin kung ano ang parang mali. Ngunit pagpasok nila ng bakuran at didiretso na sana sa pinto ng kubo, ay biglang natigilan si Diego nang may nahagip na kung ano ang ikatlong mata niya sa isang banda ng bakuran. Napansin niya ang malaking bangang pilak. Parang may maninipis na mga usok ang sumisingaw sa may bunganga nito. Iba-iba ang kulay. May puti, may kayumanggi, berde at asul. Napakunot ng noo si Diego. Teka, Tay. May nakikita po akong kakaiba na lumalabas sa bunganga ng banga na yun. May maninipis po na mga usok na sumisingaw mula doon. Iba-iba po ang kulay. Lapitan po natin at titignan ko kung ano pong meron. Usok na iba-iba ang kulay? Parang baghari ba, anak? Hindi, Tay. May puti, berde, bugaw, tsaka parang kulay brown. Palagay ko po ay kakaibang mga enerhiya ng iba't ibang elemento ng kalikasan. Teka. Maalala ko po ang napanaginipan ko. Tama, Tay. Malamang nagaling po sa mga espiritong nakausap ko sa panaginip. Ganun ba? Ibig sabihin ay nakikita mo rin sila, anak? Hindi ko po sila nakikita sa paligid, Tay. Mga usok lang po ang nakikita ko. Maanong salingin mo kaya yung banga, anak? Baka may maramdaman kang kakaiba. Kung nagpapakita sila sa panaginip mo, baka naman, maski sa pagsaling ng mga bagay na may kinalaman sa kanila, ay makikita mo rin ng mga naganap. Baka sakali, anak, ay malaman natin kung nasaan ngayon si Mang Minyong. Tama ka po, Itay. Pero mas tamang ang mga usok po ang hawakan ko. Pero sige po, hahawakan ko na rin po ang banga. Ganun na nga ang ginawa ni Diego. Pagkahawak ng banga at pagdampi ng isa niyang kamay sa mga usok na nakikita ng kanyang ikatlong mata, ay mariin siyang napapikit at napasinghap ng malakas. Paano? Ay biglang may mga ganap na naglaro sa balintataw ng kanyang ikatlong mata. Nakita niya ang 4 na diwata ng kalikasan na humihingi ng saklolo. Nakita rin niya si Mang Minyong na may kasamang isang matandang babae. Ngunit kung anuman ang nangyayari kina Mang Minyong at sa matandang babae, ay hindi malinaw na nakikita ni Diego. Parang may kung anong enerhiyang nakatabing sa mga ito. Matapos makita ang mga yon, ay pahingal na muling nagdilat ng kanyang mga mata ang binatilyong si Diego. O ano? Anong nakita mo, anak? Nasaan si Mang Minyong? Nakita mo ba? Naku, Tay. Mukhang may masama na pong nangyari kay Mang Minyong. Lumabas po pala siya para ipamunmud ang pangontrang langis na galing sa banga na to. Hindi ko lang po alam kung ano talaga nangyari sa kanya. Malabo po kasi ang mga nakita ko eh. Saka may kasama po siyang isang matandang babae. Aba, bakit naman malabo ang nakita mo, anak? Ngayon ka lang yata nagkwento sa akin ng ganyan, malabo. Humihina na kaya ang kakayahan ng ikatlong mong mata? Hindi po sa humihina, Itay. Mas tama pong may malakas na pwersang kumukontrol sa kung ano man po nangyayari kay Mang Minyong. Isa pa po, nakita ko rin ang 4 na diwata ng kalikasan. Humihingi po sila ng tulong sa akin. Ganun ba? Ibig sabihin, ay may masama nga talagang nangyari kay Mang Minyong. Hindi kaya aswang ang may kagagawan, anak? Posible po, Itay. Saka ang iniisip ko pa po ay kung sino yung matandang babae na kasama ni Mang Minyong. Matandang babae? Teka pala, anak. Hindi ba yun ang kaluluwa ng bumubulong at humihingi sa'yo ng tulong sa tingin mo? Sandaling inalalayo ni Diego habang nakamata sa ama. Oo nga po pala, Itay. Kaya lang po, ay parang hindi rin po, Itay. Magkaiba po sila ng boses. Parang galing sa ilalim ng lupa ang boses na humihingi po ng tulong.
Yun naman pong kasama ni Mang Minyong ay normal lang po ang boses. Ganun ba? Malabo namang asawa niya. Dahil sabi ni Mang Nardo, nangako raw si Mang Minyong na hindi na mag-aasawa simula nang mamatay dati ang asawa niya. Malabo rin namang kapatid niya dahil mag-isa na lang daw na natira sa kanilang angkan si Mang Minyong. Maya-maya pa ay biglang naningkit ang mga mata ni Diego. Kasunod nito ay agad nagpalinga-linga sa paligid habang papilig-pilig ang ulo na para bang may kung anong naririnig. Ano yun, Tay? Parang nasa malapit lang po matandang babaeng humihingi ng tulong sa akin. Naririnig ko po ang boses niya. Ayun, Tay. Sa may tarangkahan po ng bakod. Papasok siya at mukhang papunta po rito. Naku po, isa po siyang kaluluwa pero kalahating tao at kalahating aswang. Ha? Humanda tayo, anak. Kung kalahating aswang pala, ay baka kung ano ang gawin sa'yo o sa atin. Hindi ako makakapayag na makalapit siya sa atin. Pero teka, Tay. Umiiyak po siya habang papalapit sa atin. Nagmamakaawa po siyang ipagiganti raw natin ang pagkamatay niya. Ang hindi ko lang po maintindihan ay yung sinasabi niyang ninakaw raw ang kanyang katauhan. At ang katauhan daw po niya ngayon ay pagmamay-ari ng pumatay sa kanya. Aba, kakaiba yan ha. Sa kasabi mo, anak, ay kalahating aswang at kalahating tao ang itsura niya. Ibig sabihin, ay baka aswang ang sumalakay sa kanya at nagnakaw ng katauhan niya. Aswang na shapeshifter. Opo, Tay. Katulad ng lahi ng huli natin nakalaban, Tay. Pero teka lang po. Kakausapin ko lang po siya saglit. Heto na po siya sa tabi ko. Cora daw po ang pangalan niya. At siya nga raw po ang nakatira sa bahay na nakita ko, Itay. Sige anak, kausapin mo. Mabuti naman at hindi siya natatakot o iwas sa mga dala nating pangontra at mga sandata. Hanggang sa nag-usap na nga sina Diego at ang kaluluwa na si Aling Cora. Itay, ipagiganti raw po natin siya. Alam niya raw po kung nasaan ngayon ang pumatay sa kanya. Kailangan daw po natin siya sundan. Ganun ba? Sige, sundan natin siya, anak. Siya nga pala, paano naman si Kaminyong? Nangangalig din daw po ang buhay ni Mang Minyong, Tay. Malamang daw po na baka nilalapa na rin siya ng aswang na shapeshifter na yun. Yung pala mismo, Tay, ang kasamang matandang babae ni Mang Minyong. Aba, kung ganun ay kailangan na pala natin magmadali. Tignan mo, at nagsisimula na rin palang lumatag ang dilim. Mabuti pa, maghanap na tayo dito sa kubo ni Mang Minyong ng magagamit natin pang ilaw. Baka may gasera dito o kaya flashlight o kaya kahit sulo. Ito, Tay, dito po sa may kusina. May nakasabit pong gasera. Sakto po, 2. Tig-isa po tayo. Ayos, sapat na ang mga yun, anak. Kung sakaling maubusan ng gas, ay may reserba naman tayo rito mga flashlight. Tara na, kumilos na tayo kagad. Importanteng maabutan natin at mailigtas si Mang Minyong. Makakatulong natin siya laban sa mga aswang na itim at maging sa mga aswang na shapeshifter na gumagala rin pala sa baryong to. Kumilos na nga ang mag-ama. Sinundan nila ang kaluluwa ni Aling Cora. Dinala sila malapit sa gilid ng kagubatan. Ngunit bago pa sila makalapit doon, ay natigilan si Mang Amadeo. Teka, Diego. Papasok na tayo ng kagubatan. Delikado kung papasok pa tayo sa loob. Baluwarte na ng mga aswang dyan, anak. Hindi pa natin alam kung gaano karaming namumuga dyan at kung ilang uri ng mga aswang ang naninirahan dyan. Hindi ko mo mga birador tayo ng aswang eh. Susugod na lang tayo ng susugod. Mas makabubuting hayaan natin sila lumabas mula sa baluwarte nila. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Dito lang daw po sa kaligid-ligiran nagtatago ang matandang babaeng aswang. Saka wala po akong nakikitang presensya rito ng iba pang mga aswang. Ano? Parang imposible namang wala, anak. Sa ganitong oras ay dapat nag-aabang na sila. Teka, anak. Baka papalabas pa lang sila. Kung ganun, ay madaliin na natin ang pagkilos. Sabihan mo si Cora na ituro na sa atin kung nasa na matandang aswang at si Kaminyong.
Nang sandaling yon, matapos makausap ni Diego ang kaluluwa ni Aling Cora, walang ano-ano ay nakarinig sila ng impit na singasing sa di kalayuan. Kasunod nito ay sigaw ng isang matandang lalaki. Mukhang nandito na po sa banda rito ang babaeng aswang, Tay. Saka, parang sigaw po yun ni Mang Minyong. Alerto ka, anak. Naririnig mo rin ba ang mga naririnig ko? Parang tumadami na mga kaluskos sa paligid natin, ha? Mukhang naglalabasan na mga aswang. Ihanda mo na ang mga pangontra, anak. At ang mga sandata mo. Tsak na mapapalaban na tayo rito. Maya-maya pa ay may narinig na palitan ng usapan ang mag-ama. Narinig din ni Diego ang sinasabi sa kanya ni Aling Cora. Ang mga yun na nga raw, sina Mang Minyong at ang babaeng aswang. Lumabas ka na rito sa gubat, tanda. Bilisan mo. Bago ka pa maabutan ng pinuno naming mga aswang. At hanggat napipigilan ko pa ang sarili ko na lapain ka. Cora! Ikaw ba yan, Cora? Paanong isa kang aswang? Hindi ako si Cora, na tulad ng inaakala mo. Pero wala na akong panahong magpaliwanag pa. Sige na, tumakas ka na, sabi. Delikadong makaharap mo ang pinunong aswang. Walang pa naman taglay mo mga pangontra o medalyon laban sa kanya. Lubhas ang makapangyarihan. Hindi ako natatakot sa kanya. Haharapin ko siya. O kahit sa iyo, Cora. Hindi ang tulad mo lang na aswang ang katatakutan ko. Alam mo, malalakas din ang mga pangontra ko at itong medalyong ko. Huwag matigas ang ulo mo, matanda ka. Kung paano ka pang-alam biglang napadpad dito, ay hindi mo na alam at naiwasan. Nalinlang ka ng pinagalang kakayahan ng pinuno. Huwag mo nang hintayin pantuluyang kanyang makontrol. Ngayon pa lang ay nararamdaman ko ng kumakalat ng kanyang itim na usok. Hindi mo mapapansin dahil papadilim na. Ano ba, tanda? Tumakas ka na, sige na. Nariyan na sila. Maglalabasan na sila. Bilisan mo! At ang kainsanang ipagtabuyan ni Aling Lourdes, si Mang Minyong, noon ay nasa anyo na ito ng aswang dahil nga lumalatag na ang dilim ng mga oras na yon. Nangitim ang balat nito na medyo mamula-mula. Ngunit ang pagtatangka nito ay kinontra naman ni Mang Minyong. Sinubukan nitong sabuyan si Aling Lourdes ng langis na bagong gawa nito, yung langis na nakargahan ng kapangyarihan ng mga espiritu ng kalikasan. Walang hiya ka, matanda ka. Ayoko man sana saktan ka. Pero ako itong sinaktan mo. Pwes, patitikimin kita ng talas na mga kuko at pangil ko. Hindi mo ako matatalo, Cora. Isa ka lang napipitsuging aswang na itim. Ito ang bago kong pangontrang langis. Tikman mo kung gaano ito kabagis. Tignan natin kung hindi malapnos ang buong mong katawan. Ha! Sa puntong yun, ay nataranta na ang mag-amang birador ng mga aswang. Naku, Tay, naglaban na po sila Mang Minyong at yung aswang. Tara na tayo sa banda nila. Tulungan po natin si Mang Minyong. Bilisan natin, anak. Baka mapano si Mang Minyong. At yung aswang na yun, kailangan natin yung mahuli. At kahit na anong mangyari, hindi natin siya papatayin. Huhulihin lang natin siya. Sige po, Tay. Parang naiintindihan ko po ang gusto niyo mangyari. Kailangan nga na may mahuli tayong isang aswang ngayong gabi. Magagamit natin siya laban sa kanyang mga kalahi at para marami pa po tayong malaman sa kanya ng tungkol sa kanilang pinuno at sa iba pang mga aswang na nakatira po sa kagubatan. Nang saklolohan ng mag-ama si Mang Minyong, ay naalarma naman si Aling Lourdes pagkakita sa kanila. Nag-alangan ito kung itutuloy ang pagsalakay kay Mang Minyong o ano. Lumarawan sa mukha nito ang pagkalito at pagkatakot sa mag-ama, lalo na kay Diego. Pinakatitigan pa nito ang noo ni Diego na parabang nakikita nito ang ikatlong mata ng binata. May mga birador pala rito ng aswang. At ang isa ay may ikatlo pang bata. Mabuti kung ganon. May makatutulong ka na, tandang antigero. Sige, galingan nyo lang. Kailangan yung talunin na makapangyarihan naming pinuno. Kailangan matuldukan na
ang lalo pa niyang paglakas. Sa kanilang narinig ay nagtataka namang nagkatinginan ang mag-amang Birador at si Mang Minyong. Kakaiba tong aswang na ito, ha? Hoy! Bakit aswang? Anong nalalaman mo sa anak ko? At bakit alam mong may ikatlo siyang mata? Ngunit si Diego na mismo ang sumagot kay Mang Amadeo. Tay, katulad ko rin po siyang maikatlong mata. Pareho po naming nakikita ang ikatlo naming mga mata. Ano? Aswang na may ikatlong mata? Pambihira. Pero si Cora lang ang aswang na yan. Imposible! Hindi po siya si Aling Cora, Mang Minyong. Inagaw lang po niya ang katawan ni Aling Cora na sinasabi po ninyo. Pinatay po niya ang totoong si Aling Cora. Ganun pala. Kung ganun, ay kailangan na natin tapusin ang aswang na ito. Dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya kay Cora. Tara na kayo. Pagtulungan natin siya. Patayin natin. Nang sandaling namang yon ay siya namang pag-ugong ng mga kaluskos at papalapit na mga singasing. Bunga nito ay nataranta si Aling Lourdes. Sa halip na papasok pala sa loob ng kagubatan, ang direksyong tatakbuhan nito ay minabuti na lang nitong palabas ng gubat tumakbo. Hindi maaari. Nariyan na sila. Kayong mga buhong kayo, sundan niyo ako. Ako ang unang dapat ninyong kalabanin. Susundan na sana ni Mang Amadeo at Diego si Aling Lourdes palabas ng gubat, pero bigla silang pinigilan ni Mang Minyong. Teka, sandali. Huwag niyo siyang sundan. Baka pinaglololoko lang tayo ng aswang na yan. Hayaan natin siya tumakas. Ang puwersa ng pinunong aswang ang harapin natin. Posible nga, Mang Minyong. Pero, kaya ba natin ang pinuno, Kaminyong? Hindi, Tay. Hindi pa tayo handa na harapin ang pinuno nila. Wala pa po tayong sapat na alam tungkol sa kanila. Mas mabuti po yung aswang na babae na lang po muna ang hulihin natin. Naku, ayan na po pala sila. Nagsisimula na sila maglabasan. Saka, parang may nakikita po akong kakaibang usok na itim na sumisingaw kung saan-saan. Iba na po ang ibig sabihin nito. Delikado. Tara na po! Mabilis na tumakbo ang mag-amang Birador. Sumunod naman kagad si Mang Minyong na halata pa rin sa muka ang pag-aalinlangan. Para bang hindi ito sigurado sa pagsunod sa mag-ama. Mang Minyong, bilisan nyo! Nahuhuli kayo! Bilisan nyo! Sige lang, tumakbo lang kayo. Tutukan nyo lang ang aswang na Cora na yan. Hindi dapat siya makawala. Pero kung hindi nyo bibilisan, Mang Minyong, ay baka maabutan kayo ng mga aswang. Huwag nyo akong alalahanin. Baka nakakalimutan nyong isa akong antingero at albularyo. Alam ko kung paano sila haharapin. Malakas ang suot kong medalyon at ang bago kong pangontang langis. Hindi nila ako basta-basta makakanti. Sa kahit anong mangyari, ay gagawin ko ang lahat para manatili akong buhay. Ako ang tagapagtanggol ng baryo ko, kaya hindi ako dapat na mamatay. May tiwala kami sa inyo, Mang Minyong. Basta bilisan nyo lang ang pagtakbo. Hayaan na sila sa likuran nyo. At ang kainsanang sabayan ni Mang Amadeo si Mang Minyong sa pagtakbo at alalayan ito. Pero nang sa gagawin pa lang sana niyang yun, ay bigla naman lalong bumilis ang pagkilos ng mga aswang na nag-aatungalan sa paghabol sa kanila. Pareho silang nataranta dahil doon. Anak ng teteng, oo. Lalo silang bumibilis, Mang Minyong. Sige pa ho, bilisan pa natin ang pagtakbo. Binilisan naman ng matandang antingero ang pagtakbo. Hanggang sa walang ano-ano, ay bigla itong natalisod ng isang nakausling ugat sa kanilang dinaraanan. Dahil dito, ay nagpagulong-gulong sa damuhan si Mang Minyong habang napapaigik. Nang mapahinto, ay napasa po ito sa nasaktang binti. Aray ko, Diyos ko, ang paa ko, ang sakit. Naku, ayos lang po ba kayo, Mang Minyong? Tumayo na kayo madali. Hindi pwedeng maabutan nila tayo dito. Kaya pa po ba ninyong tumakbo, Mang Minyong? At ang kainsanang alalayang tumayo ni Mang Amadeo si Mang Minyong, pero lalo lang namilipit sa sakit ang matanda. Kaya sa halip ay pinagtulakan na lang nito si Mang Amadeo. Sige na, ikaw na lang ang tumakbo.
Samahan mo na lang ang anak mo sa paghabol sa aswang na si Cora. Sige na, iwan mo na ako rito. Pero paano ho kayo? Hindi ko po kayo pwedeng iwanang nasa alanganin. Kailangan po namin ng tulong nyo bilang antingero at albularyo na rin. Ganito, sumampa na lang po kayo sa likod ko at papasanin ko na lang kayo habang tumatakbo tayo. Huwag na! Mahuhuli lang tayong dalawa. Pabayaan mo na lang ako rito at samahan mo na ang anak mo. Sige na! Nako, tignan mo ang anak mo. Sinamantala ng mga aswang na si Cora habang mag-isa siya tumatakbo. Parang hinagisan siya ng kung ano. Hayon, lumagapak siya sa damuhan. Puntahan mo na siya, sige na. At baka tangayin siya ng aswang na yon. Ako na ang bahala rito. Kung sakali, ay puntahan niyo na lang ang bahay ko. Nandun lahat ng mga gamit ko bilang antingero at lahat ng mga gamit ko bilang albularyo. Baka tutulong sa inyo ang lahat ng yon. Nasa baul din sa kwarto ko ang kwaderno ko kung saan ko isinusulat ang lahat ng nalalaman ko. Pag-aralan niyo na lang yon, sige na. Madali ka na! Nung una, ay ayaw pa sanang iwanan ni Mang Amadeo si Mang Minyong. Pero nang mapansin niyang maaabutan na sila ng mga aswang, ay wala na siyang nagawa, kundi ang kumaripas ng takbo palayo. Nang sandali ring kasing yun, ay paika-ikang tumakbo pasulong sa mga aswang si Mang Minyong. At nang paglingon pa noon ni Amadeo sa kinaroroonan ni Diego, ay napansin niyang tinangay na nga ito ng aswang na si Aling Lourdes. Mang Minyong, iligtas niyo ang sarili niyo! Ililigtas ko rin ang anak ko! Kailangan ligtas tayong lahat! Iligtas niyo ang buong baryo! Sa katandaan niyo, babalikan ko rin kayo pagkatapos nito! Hindi rin ako makakapayag na hanggang dito na lang ako laban sa mga aswang na ito! Sige na, magmadali ka! Napaisip pa roon si Mang Amadeo, pero tuluyan na rin niyang tinalikuran si Mang Minyong pagkat ayaw niyang makita ang posibleng gawin dito ng mga mababangis na aswang na itim. Hinabol naman ng sandaling yun ni Mang Amadeo si Aling Lourdes na noon ay itinatakas ang pasan-pasan sa balikat na walang malay na si Diego. Dinaanan pa niya at dinampot ang mga gamit ng anak na tinanggal pala ni Aling Lourdes kaya hindi ito tinatablan ng kahit na anong pangontra o sandata nilang mga birador. Dinala ni Aling Lourdes si Diego sa kubo ni Aling Cora. Noon ay wala na ito sa anyong aswang. Hanggang doon ay sinundan ito ni Mang Amadeo. Hayop kang aswang ka. Ang lakas din ang loob mong kantiin ng anak ng isang birador. Saka dito mo pa talaga dinala sa mga kabayan. Pues, malalagot ka sa akin ngayon. Hindi ko palalagpasin ang... Natigilan si Mang Amadeo sa pagsasalita nang mapansing nilabas siya ni Aling Lourdes habang sumisenyas na huwag siyang maingay. Kasunod nito ay sumenyas din ng tulad sa larong basketball na timeout. Pinapalapit siya habang may sinasambit ang bibig, ngunit walang tinig na lumalabas. Binasa ni Mang Amadeo ang galaw ng labi ni Aling Lourdes. May ibinubulong din siya sa sarili. Hindi ko ba alam? Natuso kayong mga aswang? Hindi mo ako maiisang aswang ka. Sa kahit hindi mo ako utusan, ay talagang lalapitan kita. Ngunit para patayin. Ay hindi, para hulihin pala. Ngunit paglapit ni Mang Amadeo kay Aling Lourdes, saktong sasabuyan sana niya ito ng pangontrang langis, sabay hahatawin sana ng hawak na mahabang itak, ay siya namang biglang pagluhod ni Aling Lourdes sa kanyang paanan at umiiyak at nagmakaawa sa kanya. Huwag mo akong saktan o patayin, pakiusap. Oo, isa akong aswang. Pero ayaw ko na rin ang pagiging aswang ko. Ayaw ko na rin paglingkuran ng pinuno naming suwapang sa kapangyarihan. Gusto ko mabuhay na tulad ninyong mga tao. Ito ang dahilan ko kung bakit naglakas loob akong pumarito sa baryo at nakawin ang katauhan ni Cora. Hindi ako si Cora. Lourdes ang pangalan ko. Pakiusap, gagawin ko ang lahat para tulungan kayong matalo ang pinuno namin bilang kapalit na buhay ko. Tulungan niyo rin ako maging tulad ninyong mga tao. Nagmapakaawa ako sa iyo. Hindi.
Hindi mo ako maiisan kung yun ang pinaplano mo. Anong gagawin ko para paniwalaan mo ako? Tingnan mo ang anak mo. Hindi ko siya nilapa o sinaktan man lang. Tinanggal ko lang ang mga dala niyang nakakasakit sa akin bilang aswang. Ang dahilan lang naman ay para ilayo siya sa mga aswang. Sa kung sasaktan mo man ako, ay hindi ako lalaban sa iyo. Pero kung papatayin mo ako, hindi ako makakapayag. Ibig ko sabihin, hindi ako makakapayag na wala ko nagawa para patigilin ang lalo pang paglakas ni Berdugo. Berdugo? Sinong Berdugo ang sinasabi mo? Ang pinuno ninyo? Oo, tama ka. Siya ang napakasama at napakaswapang naming pinuno. Nagawa pa man din niyang bilugin ang ilan kong mga kalahi at kabilang na roon ang asawa at anak ko. Inunti-unti niyang angkinin lahat ng mga batong itim namin para lalo siyang lumakas. Yung mga mahihinang mga katulad namin ang inisa-isa niyang patayin para makuha ang mga bato namin. Habang nagsasalita si Aling Lourdes, ay sinasamantala ni Mang Amadeo na unti-unting lapitan si Diego na noon ay inihiga ni Aling Lourdes sa bangkong kawayan sa salas ng kubo ni Aling Cora. Nang tuluyang makalapit ay sinuri niya ang buong katawan ng anak. Medyo nangislap pa ang kanyang mga mata nang mapagtantong humihinga pa ang anak at walang ni ibang galos sa katawan maliban sa bakas ng kung anong bagay na ibinato rito kanina ni Aling Lourdes. O ano? Nakita mo naman siguro. Wala akong ibang ginawa sa anak mo. Kung napatay ko man si Cora, ay nangako ko sa sarili ko na huli na siya sa nabiktima kong tao. Kailangan ko lang talagang magpanggap na tulad ninyong mga tao para matakasan ko si Berdugo na mula nang mapatay ang asawa at anak ko ay pinaghahanap na rin ako para patayin at para makuha ang bato ko. Ngunit hindi ko ibibigay sa kanya. Biglang natigilan si Aling Lourdes nang may mahagip ang ikatlong mata nito sa paligid. Nakita nito ang kaluluwa ni Aling Cora na humahangos na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Galit ito kay Aling Lourdes, pero nang marinig bandang una ang mga sinabi ng huli sa gilid ng kagubatan, ay napilitan itong makipag-usap pa rin dito. Nang punto rin yun, ay hindi nila namamalayang nakabalik na pala ang malay ni Diego. Pagdilat mismo ng kanyang mga mata, ay nakita kagad ng kanyang ikatlong mata ang kaluluwa ni Aling Cora. Nako, kailangan na natin maghanda. Nandito ang kaluluwa ni Cora. Sinabihan niya akong naghahanda na raw ang mga aswang na lusubin ang buong baryo. Sisimulan na raw ni Berdugo na unti-unting paliitin ng bakod na usok na itim na nakabalibot sa bawat hangganan ng baryo. Kailangan may gawin tayo. Kailangan maunahan natin sila. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Lourdes? Saka hindi pa nakakabalik ang malay ng anak ko. Ibalik muna natin ang kanyang malay. Noon ay tuluyan ng nagbangon si Diego. Tay, napanaginipan ko na naman po ang 4 na espiritu ng kalikasan. Kailangan po natin puntahan ulit ngayon ang bahay ni Mang Ninyong. Kailangan ko pong makuha at mabasa ang kanyang kwaderno sa kanyang baul. Naroon daw po ang kailangan nating gawin. Ganun ba, anak? Kung ganun ay tara na. Pero teka, paano ka pala, Lourdes? Patunayan mo sa amin ng anak ko na handa ka talagang tulungan kami laban sa mga kalahi mong mga aswang na itim. Sasama ako sa inyo. Tulad ng anak mo, ay bukas din ang ikatlong mata ko. Sa tingin ko, ay may maitutulong ako sa inyo. Tama po siya, Tay. Sinabihan din po ako ng mga espiritu ng tungkol po kay Aling Lourdes. Ingatan na lang daw po nating masaktan siya ng mga dala nating mga pangontra at sandata. Huwag kayo mag-alala. Sisikapin kong pigilang mag-anyong aswang. Hanggat anyong tao ko, ay hindi gaanong tatalam sa akin ng mga dala ninyo. At teka pala, nasa na si Mang Minyong?
Bakit hindi niyo siya kasama? Ikinalulungkot ko. Pero nagpaiwan si Mang Minyong. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya. Pero nangako siyang gagawin niya ang lahat para manatiling buhay. At kung buhay pa nga siya, ay babalikan daw niya tayo. Nako, imposibleng makaligtas siya sa puwersa ni Verdugo. Hindi sapat ang kakayahan niya bilang antingero at albularyo laban sa kapangyarihan ni Verdugo. O siya, kumilos na tayo. Hindi tayo pwedeng magbabagal. Isa pa, sigurado ko nararamdaman na ng pinuno ang presensya ninyong dalawa ng mga berador. Unang-una pa lang na makapasok kayo sa baryong ito, ay alam na ni Verdugo ang tungkol sa inyo dahil sa itim na usok na bakod na ipinalibot niya sa buong baryo. Mabilis nang ang pinuntahan ng tatlo ang bahay ni Mang Minyong. Habang papasok sila sa bakuran ng bahay ng antingero, ay alerto silang palingalinga sa paligid. Pare-pareho silang kabado, lalo na si Aling Lourdes. Sumama rin siyempre sa kanila ang kaluluwa ni Aling Cora. Maging ito ay palingalinga na nagmamasid. Maya-maya pa ay biglang napasinghap si Aling Lourdes nang may mapansing kakaiba sa paligid. Nako, magmadali kayo. Nakikita ko na sa paligid ang maninipis na usok na itim ni Verdugo. Hindi maganda ito. Dahil pawala na ang mga ipinakalat niyang usok. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito at anong kapangyarihan ang pinaggagawa niya. Ikaw, Iho, ano nga palang pangalan ninyong mag-ama? Ako nga pala si Amadeo. Diego naman itong anak ko. Anak, Lourdes ang pangalan niya. Ah, Diego, Iho. Ikala mo ang paningin ng ikatlong mata mo sa paligid. Pareho ba tayo ng nakikitang maninipis na mga usok na itim na pawala-wala? Naku, may nakikita nga rin po ako, Aling Lourdes. Kakaiba po talaga ito. Para pong nananadya na nagpapaikot-ikot dito sa bakuran ng bahay ni Mang Minyong. Mabuti pa ay madaliin na ninyong pumasok sa loob ng kubo ni Mang Minyong. Kuhain na ninyo ang dapat yung kuhain. Apurahin nyo. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa usok na itim na mga ito ni Verdugo. Saka alerto rin kayo. Palagay ko rin ay hindi na makalapit o makapasok ang usok sa loob ng bahay ni Mang Minyong. Dahil tagtad ito ng pangontra at mga herbal na mga gamot. Pero sigurado kong hahanap ng paraan ng mga usok na yan. Tara na, anak. Pasukin na natin ang kubo ni Mang Minyong. Hanapin natin ang sinasabi mong kwaderno niya sa baul. Pagkapasok ng mag-ama sa kwarto ni Mang Minyong, ay bigla na lang napakapit ng mariin si Diego sa kanyang itay. Tay, alalayan muna niyo ako saglit. Parang kusa po ako naiidlip. Palagay ko po ay may gusto magpakita at kumausap sa akin sa panaginip. Tay, saglit lang to. Baka mga espiritu po ng kalikasan ang gusto makipag-ugnayan sa akin. Ganun na nga ang nangyari. May mahalagang ibinilin ang mga espiritu kay Diego. Pagmulat nga ng kanyang mga mata, ay agad niya yung sinunod. Kailangan ko muna lumabas, Tay. Kailangan ko lang pong kumuha ng langis sa bangang pilak ni Mang Minyong sa labas. Pahirang ko raw po ang noo ko kung nasaan nagbubukas ang ikatlong mata ko. Kayo naman po, ay hanapin po ninyo ang kwaderno ni Mang Minyong. Alerto ka, anak, ha? Tuloy, pasimplihan mo na rin na sulyap si Lourdes sa labas. Medyo duda pa rin ako sa kanya eh. Baka sugo lang siya ng pinuno nilang si Verdugo. Naku, Itay, hindi ba? At nasabi ko na po sa inyo na sinabihan na rin po ako ng mga espiritu ng kalikasan ng tungkol sa kanya. Makakatulong po natin siya, Tay. Ang totoo po ay nagduda rin ako sa kanya nung una. Pero ang sabi po sa akin ng mga espiritu, kung minsan daw po ay meron daw talagang isang kampo ng dilim na bumabaligtad. Isa na po roon, si Aling Lourdes. Ganun ba? O siya, sige na. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Basta, mataan mo pa rin siya. Sige na, anak, magmadali ka na. Mahirap nang dumating ang puwersa ni Verdugo. Tapos, ay hindi pa tayo handang-handa. Mabilis nang kumilos si Diego. Matapos niyang mapahiran ng kailangang langis ang kanyang noo, ay wala naman siyang kakaibang naramdaman. Bakit parang wala naman nangyaring kakaiba sa akin? Tama ba ang langis na naipahid ko? May iba pa bang bangari ito? Parang wala namang iba.
Maya-maya pa ay biglang tinawag ni Mang Amadeo si Diego. Diego anak, madali ka rito. Nakita ko ng kwaderno ni Mang Minyong. Dali-dali naman tinakbo ni Diego ang kinaroroonan ng kanyang ama. Nasaan, tay? Ito anak, puting kwaderno. Buklatin mo nga anak. Pagkaabot ni Diego ng puting kwaderno, ay nakaramdam siya ng parang may nagtutulak sa kanya na buklatin ito kagad at pasadahan ng tingin ang lahat nitong pahina na may mga nakasulat. Hindi niya maintindihan pero parang iniskan ng kanyang ikatlong mata ang nilalaman nito. Matapos naman yun, ay isasara na sana ni Diego ang kwaderno nang walang ano-ano ay may tumikhim sa may pintuan ng kwartong kanilang kinaroroonan. Paglingon nila ay pareho pang nanlaki ang kanilang mga mata nang mamataang nakatayo roon si Mang Minyong. Mang Minyong? Ikaw ba talaga yan, Mang Minyong? Hindi kayo nilapa ng aswang? Mabuti naman po't ligtas kayo. Salamat sa Panginoon. Tuwang-tuwang sasalubungin sana ng mag-ama ang matandang antingero. Pero nagulat sila nang bigla itong sumimangot at walang sabi-sabing agad na inagaw ang hawak-hawak ni Diego na puting kwaderno. Akin ang kwaderno ko. Hindi niyo na to kailangan. Walang tulong kayong aasahan sa akin. Naglabas si Mang Minyong ng posporo mula sa bulsa nito at sa harap nila ay sinunog nito ang puting kwaderno. Lumayas na kayo rito sa pamamahay ko ngayon ding araw na to. Kung ayaw niyong kasama kayong matupok ng kubo kong ito. Magmula ngayon ay wala ng antingero o arbularyong aasahan ang baryong ito. Matapos yun ay mabilis nang kumilos ang matanda. Inilabas nito ang gaas mula sa kusina at sinabuyan ang bawat dingding ng bahay. Dahil dito ay nagtatakang nagkatinginan ang mag-amang birador. Tay, bakit ganun? Bakit bigla pong nagkaganon si Mang Minyong? Ano po nangyari sa kanya? Saka na natin pag-usapan anak. Kailangan tumakas muna tayo dito, palabas itong kubo. Seryoso siyang susunugin niya itong bahay niya. Tara na! Habang mabilis na tumatakas papalabas ang mag-ama, ay nilingon pa ni Diego si Mang Minyong. Noon ay may napansin siyang may itim na usok na parang nasisipsip ang katawan nito. Nang nasa labas na sila, ay sinalubong naman kagad sila ni Aling Lourdes na ang itsura naman ay parang sobrang kabado. Ano nangyari? Bakit sinunog niyo ang bahay ni Mang Minyong? Nakuha ba ninyo ang kailangan? Hindi po kami sumunog sa bahay, Aling Lourdes. Si Mang Minyong po mismo ang nagsunog nun. Saka hindi po namin nakuha ang kanyang kwaderno. Inagaw po niya sa akin at sinunog din. Ganun ba? Ilibot mo ang ikatlong mata mo, Diego. Kakaiba na ang mga nakikita ko. Sinunod naman yun ni Diego. Naku po, naloko na. Dumadami po ang usok na itim. Ano pong ibig sabihin niyan, Aling Lourdes? Saka napansin ko po pala kanina, parang may itim na usok din pong pumapasok po sa katawan ni Mang Minyong. Nakita mo talaga yon? Nako, isa lang ang ibig sabihin nun, iho. Malamang ay kasabwat na ni Verdugo si Mang Minyong. Kaya rin siguro sinunog niya ang kanyang bahay. Naku po, kailangan na natin tumakas dito at pansamantalang magtago para makapag-isip tayo ng magandang gagawin at para makapaghanda tayo. Siya nga pala, Diego. Ang pagkapal ng itim na mga usok ni Verdugo ay nangangahulugang nasa malapit na siya. Kaya tara na, magpakalayo-layo na muna tayo. Pero saan po tayo pupunta, Aling Lourdes? Tama si Diego, Aling Lourdes. Saan po tayo pupunta? Teka, alam ko na. Doon na lang tayo sa bahay ni Nardo. Nandun din ang iba pa namin mga gamit bilang mga birador. Saan ba banda yun? Dapat ay malayo rito para hindi tayo mataranta kapag sinalakay na nila ang baryo. Doon sa may paakyat ng bundok, Lourdes. Hindi sila kagad makakasunod doon. Halika, sumunod ka sa amin. Tara na po. Tapos habang tumatakas tayo, ay sabihan po natin ang mga tao na ilabas ang kanilang mga pangontrang langis na ibinigay sa kanila ni Mang Minyong.
Yung pong isa pa sa binilin sa akin ng mga espiritu ng kalikasan. Kahit paano po, habang naghahanda tayo ng plano, ay may pangontra sila sa mga aswang na itim. Ganun na nga ang ginawa nila. Nang makarating naman sila sa bahay ni Mang Nardo, ay nagulat pa sila sa kanilang napansin. Naku, umatras na nga po ang bakod na itim na enerhiya, Itay. Nakikita niyo po ba, Aling Lourdes? Sabi ko na nga ba? Pero nakapagtataka lang, bakit parang hindi man lang naurungan itong bahay na to? Ano kayang meron? Aba, baka dahil sa mga gamit namin ni Diego na naiwan dito. Naku, si Nardo pala anak. Baka kung napano na siya. Tara nang pumasok at tignan natin kung ano nangyari. Pagpasok nila, ay nakita nila si Mang Nardo na takot na takot. Nasa gitna lang ito ng sala. Nakaupong nakayuko at nakapalibot sa buong katawan nito ang mga sandata at mga pangontra ng mag-ama. Nanginginig ang buong katawan nito. Nang tanungin nila kung anong nangyari, ay ikinuwento naman ito ang lahat. Bigla raw may maninipis na usok na nagtangkang pasukin ang bahay mga ilang minuto lang daw bago sila dumating. Nakarinig din daw ito ng parang mga atungal ng mga aswang. May isa pa raw na bumulong na talagang nakakatakot ang tinig. Sa sobrang takot daw nito, ay hindi na nito naintindihan ang bulong. Tinigilan lang daw ito ng mga usok at bulong nang maisipan daw nitong kuhain ang mga gamit ni Namang Amadeo at Diego at ipinalibot ang mga ito sa katawan nito. Mga tauhang aswang ang mga yun ni Verdugo. Ako, tsak na ipapaalam na ng mga ito kung saan kayo namamalagi, Amadeo. Mukhang hindi na rin tayo ligtas dito. Saan pa ba tayo pwede magtago para mapag-usapan natin ng maayos ang mga dapat natin gawin at paghahanda laban sa puwersa ni Verdugo? Sinagot sila ni Mang Nardo. May alam daw itong tagong kuweba sa gilid ng bundok, malapit sa kinaroroonan nila. Hindi raw yun basta-basta mapapasok ng mga aswang, sapagkat ang bukana raw nito ay napapalibutan ng mga baging ng halamang makabuhay. Nako, paano naman ako makakapasok doon kung ganun pala? Ayon kay Mang Nardo, hindi raw problema yun, pagkat may ginawa rin daw itong sikretong labasan ng kuweba kung sakaling makulong sila sa loob at masarahan ang bukana. Doon daw pwedeng dumaan si Aling Lourdes. Kung ganun ay tara na sa kuweba. Parang naririnig ko na rin ng nagkakagulo ang mga taga-baryo sa labas. Mukhang sinisimulan ng sumalakay ng mga aswang na itim. Wala na silang inaksayang oras ng mga sandaling yun. Lumikas kagad sila at lumipat sa kuwebang sinasabi ni Mang Nardo. Muntikan pa silang hindi makapunta roon dahil sa bakod na enerhiyang itim ni Verdugo. Mabuti na lamang at natuklasan nilang kusa pa lang itong dumudusog kapag nasaling ng dala nilang malalakas na mga sandata at pangontra ng birador. Nang nasa kuweba na sila, ay nagplano kagad sila ng mga dapat nilang gawin. Lahat ng nalalaman ni Aling Lourdes tungkol sa mga kalahi nito at sa pinunong si Verdugo ay pinag-usapan din nila. Umisip sila ng maraming paraan kung paano epektibong makukontra ang mga aswang na itim at kung anong sandata ng birador ang pinakakinatatakutan nila. Si Verdugo ang pinakamahirap nating kalaban. Dahil marami na rin siyang nakuwang mga batong itim, ay napakalakas na ng kanyang kapangyarihan. Hindi na basta-basta tatalam sa kanyang mga sandata ninyo o kahit pagsamasamahin pa natin ang mga pangontra ninyo. Asya nga pala, Diego. May nabanggit kang ibinilin sa'yo ng mga espiritu ng kalikasan. Kumusta na nga pala yun? Ako na pong bahala ron, Aling Lourdes. Basta, kasama po kayo ron. Tungkol po yun sa taglay nating ikatlong mata. Bakit hindi mo pa sabihin sa amin ang itay mo? Para kung sakaling may butas, ay marimedyoan kagad natin. Pero kung sensitibo talaga yan, para sabihin mo sa amin, ay nire-respeto ko naman yan. Alam ko rin namang medyo may duda pa rin kayo sa akin. Basta ako, naikwento ko na sa inyo ang talagang pakay ko. Gagawin ko rin ang lahat para matalo natin si Verdugo. Ipaghihiganti ko
ang sinapit ng mag-ama ko. Eksaktong matapos magsalita ni Aling Lourdes, ay siya namang narinig na nila ang pag-ugong ng kaguluhang nangyayari sa baryo. Talagang nakakarindi ang mga hiyawan ng mga taong sinasalakay, maging ang gigil ng mga singasing at atungal ng mga aswang. Nang sumilip sila sa bukana ng kuweba, ay napansin din nila ang lalo pang pagkapal ng mga usok na itim ni Berdugo. Nanlaki pa ang mga mata nila nang tangkain ng makapal na usok na yon na sumilip sa kuweba. Para bang may nakita silang kulay pulang singkit na mga mata ang usok. Nandito na pala mismo sa labas ng kuweba ang espiritual na mata ni Berdugo. Umanda kayo, Amadeo, Diego at Nardo. Malamang, naiisip kagad si Berdugo ng paraan para mapasok tayo rito. Nardo, ihanda mo ang sekretong labasan. Dali, hindi pwedeng kapag napasok niya tayo rito nang hindi natin namamalayan ay makulong tayo rito. Kapag nagkataon, ay katapusan na talaga natin. Ngunit nabigla sila nang sa kikilos pa lang sana si Mang Nardo ay narinig na nilang parang may mga aswang na itim na humaharang sa sikretong labasan. Maging sa may bukana mismo ng kuweba ay namataan nilang nagsisimula ng pumalibot doon ang mga aswang. Tinawag ang mga ito marahil ng mga itim na usok ni Berdugo. Ang mas ikinagulat nila ay nang biglang may usok na itim ang parang isiningaw ng sahig ng kuweba na mga 4 na di pa lang ang layo mula sa kinatatayuan nilang 4. Nang sandali namang yon ay may napansin si Diego sa may noo ni Aling Lourdes. Kasunod nito ay parang nakikita at nababasa niyang muli ang lahat ng pahina ng kwaderno na sinunog ni Mang Minyong. Noon niya naisip na baka yon ay kusang gumana dahil sa ipinahid niya sa kanyang noo na langis mula sa bangang pilak ni Mang Minyong. Parang kusa niyang nare-review ang kailangan na nakasulat sa kwaderno. Tumatak pala ang mga ito sa kanyang isipan. Lihim na napatango-tango si Diego sa kanyang mga natuklasan o nalamang solusyon sa kanilang problema. Alam ko na ang gagawin natin sa sitwasyong to, Tay, Aling Lourdes. Sana lang po ay pumayag kayo, Aling Lourdes. Sasagutin pa lang sana ni Aling Lourdes si Diego, pero gano'n na lang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang ang mga sumisingaw na itim na usok ay unti-unting nagkaanyo at lumitaw ang pinuno mismong si Berdugo. Sobrang nakakatakot ang itsura nito. Purong itim na maskuladong aswang na may mapupulang mga mata at may nagtutulisang mga pangil sa nakaumbok na bibig. Tansya nila ay nasa higit sa 6 na talampakan ang taas nito. Ang buhok naman ito ay buwaghag na kulay abo. Matutulis ang mga kuko sa kamay at ganun din sa paa. May mahaba pa itong buntot na ang dulo ay parang sibat. Ang buong katawan ay parang patuloy na naglalabas ng maninipis na mga itim na usok. Ang mga ito ay parang maliliit na mga genie na may kanya-kanyang mapupula at singkit na mga mata. Kayo pala ang mga biador na nangahas na pumasok sa baryong ito. Ang lakas ng loob nyo. Sa tingin nyo ba ay kaya nyo ang isang katulad ko? Wala nang ibang pinuno ng mga aswang na katulad ko. Marami akong taglay ng mga batong itim. Marami akong iba't ibang kapangyarihan. Nakikita nyo mga usok na to na nakapalibot sa akin? Sila ang mga espiritu ng mga batong itim ko. At ngayon ay nauuhaw na sila sa dugo ng mga birador. Tamang-tama, kayo ang pagpipiesta nila ngayong gabi. Hindi kami natatakot sa iyo, Berdugo. Panahon na para tuldukan ang kasamaan mo at ang kasapuangan mo sa batong itim ng sarili mong mga kalahi. Ngayong gabing ito ay sisiguraduhin namin matatalo ka. Dahil sa tindi ng galit ni Aling Lourdes ng sandaling yon, ay hindi niya na napigilang mag-anyong aswang. Dahil dito ay nabuking tuloy siya ni Berdugo. At sino kang taksil na aswang ka? Bakit hindi kita nakikilala?
Kaninong pangkat ka ba kabilang? Aha! Isa kang mapagpanggap na aswang. Pwes, pagsisisihan mong bumaligtad ka. Hindi magtatagumpay ang pakikipag-alyansa mo sa mga pipitsuging mga beador na ito. Pipitsugin mo ang mukha mo! Hindi mo alam kung ano ang kakayahan ng mga amang ito. Inilantad ko na sa kanila ang kahinaan ng lahi natin. Talaga ba? Kumusta naman ang kahinaan ko? Kung hindi ka ba naman bobong aswang, hindi mo alam ang mga kahinaan ko. Isa pa, ay hindi mo rin alam kung ano-ano pa ang mga taglay kong kapangyarihan. Dahil sa pinagsama-sama kong mga batong itim na mga tulad mong mahihinang aswang, malakas na ako. Ubod ng lakas. Mahimik ka! Masyado mataas ang tingin mo sa sarili mo. Tandaan mo ito. Ngayon lang gabing babagsak ang tulad mong makapangyarihan ko, no? Pero ubod naman na suwapang. Gagawin ko ang lahat para tulungan ang mga berador na ito. Amadeo, Diego, humanda kayo. Titirisin natin ang napakahambog na berdugong ito. Ikaw naman, Nando. Basta sa likod ka lang namin. Amadeo, bigyan niyo siya ng sandata. Pati na ang kaluluwa ni Aling Cora na sumama rin pala sa loob ng kuweba ay binilinan na rin ni Aling Lourdes ng mga dapat nitong gawin. Aba, napakatapag niyo ha? Tignan natin kung hindi kayo manginig sa takot sa gagawin ko at kung sino ang unang-unang ihaharap ko sa inyo. May kung sinong tinawag si Berdugo sa may bukana ng kuweba. Anino ng isang matandang lalaki na pilit sinisino nina Amadeo, Diego at Aling Lourdes dahil madilim-dilim at hindi sapat ang liwanag ng mga dala nilang flashlight at gasera. Tandang Minyong, halika! Ngayon mo ipakita na ngayon ay alagad na kita! Madilim ang aurang lumapit naman si Mang Minyong. Halos hindi ito makatingin ng diretsyo kina Amadeo at Diego. Imposible! Mang Minyong, anong ibig sabihin nito? Mang Minyong! Kaya pala sinunog niya ang kwaderno at ang bahay niya, Itay. Ito po pala yun. Kumampi na po siya sa mga aswang. Hindi na natin siya kapanalig. Bihira. Kung alam ko lang na sa ganito pala mauuwi ang matandang yan, sana pala ay hindi ko na tinangkang iligtas pa siya dati sa may gubat. Kung ako ay umanib sa kabutihan, ang matanda namang ito ay umanib pala sa kasamaan. Mas malala siya. Patawad sa inyo, pero kailangan kong gawin ito. Ayokong basta lang mamatay at ang umanib sa kanila ang tanging paraan na naisip ko para manatili akong buhay. Akala ko ba ay iniisip niyo ang kapakanan ng buong baryo, ang kaligtasan nila? Pero bakit ganito? Bakit ganito, Kaminyong? Bakit niyo nagawa silang talikuran? Nagbabago ang tao, Amadeo. Hindi na ako ang dating ako. Kaya patawad kung gagamitin ko ngayon ang kakayahan ko bilang antingero at albularyo laban sa inyo. Ang katapatan ko ngayon ay nakay Berdugo na! Narinig niyo yun? Saan ipuwersa na ngayon ang antingero at aswang? Kaya ngayon, humanda na kayo magpaalam sa mundo. Ano pang hinihintay mo, Minyong? Paganahin mo na mga dapat paganahin. Tandaan mo, hindi mo na magagamit ang mga kapangyarihan taglay mo laban sa aming mga aswang. Kaya sa mga birador na ito, paganahin mo ang lahat. Gamitin mo ang lahat ng alam mo. At tandaan mo rin kung ano ang mangyayari sa iyo kapag bumaligtad ka sa akin. Alalahanin mong nakargahan na kita ng usok kong itim. Sukat noon din ay biglang nagbago ang anyo ni Mang Minyong. Naging kalahating tao at aswang na itim ito. Nagkaroon ng patsi-patsing itim ang balat nito at ang mga mata ay naging kulay pulang-pula. Ang suot nitong medalyon ay biglang nilalabasan na rin ng usok na itim
at bahagyang umiilaw na mamula-mula. Kasabay naman yun ay may kakaiba ring nangyari sa noo ni Diego. Bahagya rin itong umilaw na manilaw-nilaw at bumakat ang kanyang nakatagong ikatlong mata. Ganon din ang nangyari sa noo ng aswang na si Aling Lourdes. Ang sa noo lang nito ay hindi manilaw-nilaw ang kulay ng liwanag, kundi mamula-mula. Nagtatakang nagkatinginan naman sina Diego at Aling Lourdes nang mapansin nila yon sa kani-kanilang mga mata. Nag-usap din ang kanilang mga mata at parang nagkakaintindihan sila sa kahulugan nun. Ito na ang katapusan ninyong mga pangas kayo. Minyong, tapusin na natin sila. At gano'n na nga. Naganap na ang isang matinding sagupan sa pagitan ng puwersa ng mag-amang birador ng mga aswang at ang puwersa ng pinuno ng mga aswang na si Verdugo. Nagulat siyempre at natakot si Namang Amadeo at Diego at si Aling Lourdes, kasama na rin si Nardo. Sapagkat nasaksiyan nila kung gaano nga talaga kalakas ang mga kapangyarihang pinapalabas ni Verdugo na sinabayan pa ng kapangyarihan ng albularyong antingerong si Mang Minyong. Anak ng teteng, mukhang dehado tayo dito, anak ha. Lourdes, talaga bang wala kang alam na kahinaan ng Verdugo na to? Sa ngayon, ay hinahanap pa ng ikatlo naming mga mata ng anak mo, Amadeo. May nakikita kami solusyon. Teka, tama. Baka tama ang naiisip ko. Diego, iho, naiisip mo rin ba ang naiisip ko? Hindi pa parang binubulungan ka ng ikatlo mong mata ng kung ano ang dapat gawin. Opo, Aling Lourdes. Isa po sa atin ang kailangang isakripisyo ang ikatlong mata para po magsanib puwersa. Tama. At sa pamamagitan ng pagsasama ng ikatlo nating mata, ay makikita na rin natin ang mga kahinaan ni Verdugo. Ngunit ang pagkakataong yun ay sinamantala naman ng pinuno ng mga aswang na si Verdugo. Inunahan nito ang balak gawin ng dalawa. Lihim nitong inutusan ang isang usok nito. May kung ano itong ibinulong doon na agad naman itong sinunod. Maya-maya pa ay biglang may nakita si Diego sa loob ng kuweba na tumatawag sa kanya. Dahil dito ay dun napako ang pansin ni Diego at parang naiiyak na nasasabik at natutulala sa kung anumang nakikita. Imposible to. Inay? Inay, kayo po ba yan? Itay! Nandito po si Inay! Ayun po, sa isang gilid po ng kuweba. Kinakawayan niya po tayo. Inay! Naalarma doon si Namang Amadeo at Aling Lourdes pagkat ang gilid ng kuweba na itinuturo nito ay kinaroroonan mismo ng isang itim na usok ni Verdugo at sa ibaba nito ay isang parang maliit na lawa na ang tubig ay kumukulo. Isa itong tiyak na malalim na hot spring. Nakalimutan ko nga palang sabihin kay Diego, ang ikatlong mata nga pala namin ay maaaring gamitin ni Verdugo para makita naman ang kahinaan namin. Sa kaso ko, ay naisasara ko ang ikatlo kong mata kung kinakailangan. Subalit ang kay Diego ay mukhang hindi pa niya natututunan. Anong gagawin natin, Lourdes? Ayoko mapahamak ang anak ko. Sabihin mo anong gagawin natin. Pigilan mo siya, Amadeo. Yun lang ang paraan. Isasabay ko na rin pagsanibin ang mga mata namin para magising siya sa katotohanan. Sige na, magmadali ka. Iligtas mo ang anak mo. Kukunin mong ikatlong mata niya at isasanib sa mata mo, ganun ba? Hindi, Amadeo. Ang sa kanya ay may pahid ng pangontrang langis. Mapapahamak ako kung isasanib ko ang mata niya sa akin. Ang akin ang isasanib ko sa kanya. Pero Lourdes, anong mangyayari sa'yo kapag naisanib mo na sa anak ko ang ikatlo mong mata? Hindi ka ba mamamatay? Hindi, Amadeo. Tuluyan lang na mawawalan na ako ng ikatlong mata. Pero ayos lang sa akin yun, Amadeo.
Ang mahalaga, matalo natin ng tuluyan si Verdugo. Sabi ko nga, handa akong gawin ang lahat para matuldukan na ang kasamaan niya. At nang sa ganon, ay makapagbago buhay na rin ako. At mabuhay na tulad yung mga tao. Sige na, Amadeo, kumilos ka na. Hawakan mo ng maigi ang anak mo. Huwag mo siyang hahayaang makawala. Pigilan mo siya. Ngunit ang binabalak ni Aling Lourdes ay nahirapan pa silang isagawa pagkat nagpupumilit si Diego na makawala sa mahigpit na pagpigil ni Mang Amadeo. Halos maglaban pa silang mag-ama. Sinamantala rin yun ni na Verdugo at Mang Ninyong. Ano pat sinugod sila. Sinabi ko naman sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa binabalak ninyo. Mga usok kong itim, sugurin sila at pakawala ng batang Berador. Kuyugin niyo rin ang babaeng aswang na yun. Huwag niyo silang tatantanan. Ikaw naman, Minyong. Tirahin mo ang amang Berador. Huwag niyo silang tantanan habang siniselyuhan ko ang mga kahinaan ko. Kumilos ka na! Hanggang sa ganun na nga ang nangyari. Kaya naman, talagang nahirapan sila Mang Amadeo, Aling Lourdes at Mang Nardo. Hanggang sa may naisip na paraan ang kaluluwang si Aling Cora. Habang nakikipaglaban si Aling Lourdes sa mga usok na itim ni Verdugo, ay tinatanong siya ni Aling Cora kung maaari siyang maging medium ng pagsasanib ng ikatlong mata ni Aling Lourdes kay Diego. Una ay nag-alinlangan pa si Aling Lourdes, pero bandang huli ay sinubukan din nila dahil kung wala silang gagawing iba ay talagang matatalo sila. Sa pamamagitan ng nalalaman niyang paraan ng pagsasalin ng kanyang ikatlong mata, kung kinakailangan ay isinalin yun ni Aling Lourdes kay Aling Cora. Siyempre ay walang kamalay-malay dito ang pinuno ng mga aswang na si Verdugo. Pagkatapos nito ay pabulong na tinuruan niya si Aling Cora kung paano yun isasanib kay Diego. Sige na, Cora. Gawin mo na kagad ang kailangan. Dalian mo habang may pagkakataon pang masilip ni Diego ang mga kahinaan ni Verdugo. Sige na, bilisan mo! Pero parang huli na ang lahat nang magsalita si Verdugo. Sa wakas! Sa wakas! Naselyuhan ko na ang mga kahinaan ko. Ngayon naman ay tatapusin ko na talaga kayong apat na mga parahas kayo. Mga mahihinang nilalang. Pagsisisihan yung nakaharap niyo ko ngayon. Dito ko na kayo ibabaon ng buhay. Nang punto namang yun ay naisanib na ni Aling Cora kay Diego ang ikatlong mata ni Aling Lourdes. Bunga nito, nanumbalik ang paningin niya at nawala na ang ilusyong nilikha ni Verdugo gamit ang kaluluwa ng kanyang inay. Kasunod naman ito ay nagliwanag ng kulay dalandan ang kanyang noo at parabang inuutusan siyang ipako ang tingin ng kanyang mas lumakas na ikatlong mata sa direksyon ni Verdugo. Sukat noon din ay parang nakikita ni Diego ang lahat ng ala-ala ni Verdugo. Naging posible ito sa kabila ng naselyuan na manasanan ni Verdugo pati ang mga ala-ala nito. Ngunit dahil nasaniban si Diego ng ikatlong mata ni Aling Lourdes ay nadoble pala ang kakayahan niyang pati ang pinakatatagong ala-ala ay makita o mabasa niya. Nanlaki ang mga mata ni Diego at pinamulahan ng muka dahil sa malalaswang mga ala-ala ni Verdugo na nakikita niya. Nandiri rin siya at halos masuka-suka. Teka, bakit anak? Sabihin mo, ano ba nangyayari sa'yo? Itay, alam ko na po ang kahinaan ng Verdugong yan, Tay. Alam ko na po. Pagkatapos nun, ibinulong na lang ni Diego sa ama niyang si Amadeo ang sikretong pagkatao ni Verdugo. Matapos naman yung marinig ni Amadeo, una ay hindi siya
makapaniwala. Pero bandang huli ay napangisi na lang habang parang nanunudyong kinapunan ng tingin si Berdugo. Tay, tanong lang, pasensya na. Tay, dako ba kayo? Yun ang kahinaan niya. Kung dako kayo, pakitaan lang niyo siya at madali na natin siyang matatalo. Akitin niyo po siya, Tay. Yun lang po ang paraan. Anak ng multong bakla, oo. Hindi ko akalain na ibang sandata pala natin Berador ang magagamit natin para matalo ang binabai palang Berdugo na ito. Ha! Dakong sandata lang pala ang makakatalo sa kanya. Pues, nakatagpo talaga siya ng katapat. Umanda kang aswang ka dahil ako ang tatapos sa'yo. Dahil sa pagtatawang yon ng mag-ama, habang nagbubulungan, ay nagalit ng tuluyan si Berdugo. Lalong bumangis ang itsura nito at nag-aapoy ang mapupulang mga mata. May pabulong-bulungan pa kayong nalalaman. Mga hinayo pa kayong mga Berador kayo. Akala niyo ba kakaya-kayanin niyo lamang ako? Huwag niyo akong pagtawaran. Pwes, tikman niyo ang bangis ng mga kapangyarihan ko! Sukat noon din ay umasta na si Berdugo para palabasin ang kanyang iba't ibang mga kapangyarihan ng sabay-sabay. Ngunit bago pa man ito mapagana ang mga yon, ay pinagsabihan na ni Mang Amadeo sina Diego at Aling Lourdes kung ano ang dapat nilang samantalahing gawin kasabay ng gagawin niya. At yun na nga, walang sabi-sabing naghubot-hubad si Mang Amadeo sa harap ni Berdugo at nilaro-laro hanggang sa tumindig ang dakong sandata. O ano, Berdugo? Tumingin ka sa akin. Ito ang gusto mo, di ba? Pagmasdan mo ang alindog ko. Gusto mo to, alam ko. Di ba? Gustong-gusto mo to. Ito ang paborito mong laruan. Napahinto naman si Berdugo sa gagawin sana at namimilog ang mga matang takam na napatitig sa walang saplot na katawan ni Mang Amadeo. Sukat noon din ay bumigay kagad ang kahinaan nito at napaluhod ni Mang Amadeo. Sayong-sayo lahat ito, Berdugo. Basta't ibigay mo sa akin ang lahat ng makapangyarihang bato. Ano? Payag ka ba? Agad naman yung sinunod ni Berdugo na literal na naglalaway pa na parang asong ulol. Kung gaano man ito katalino, ay ganun naman ito kabobo pagdating sa kahinaan nito. Nang makuha nila lahat ng batong itim ni Berdugo, ay doon na sinamantala ni Diego, Aling Lourdes at Mang Nardo na tapusin na ang pinuno ng mga aswang na si Berdugo. Sa ganun lang nila natalo ang pinuno ng itim na mga aswang. Ang buong hukbo nila na nakapalibot sa kuweba ay madali na lang din nilang natalo dahil nanghina na ang mga ito buwat ng mapabagsak si Berdugo. Si Mang Minyong naman ay hindi nila pinatay, pero dahil sa kahihiyan sa kanyang ginawang pagkampi kay Berdugo ay hindi niya ito nakayanan. Kaya sa halip ay ito na mismo ang tumapos sa sarili nitong buhay. Si Aling Lourdes naman ay humingi ulit ng tawad sa kaluluwa ni Aling Cora at nagpasalamat sa naging ambag nito para sa ikatatalo ni Berdugo. Nakuha na rin niya ang mga batong itim ng kanyang mag-ama na kalaunan ay inilibing ang mga yon ng maayos. Matapos yun, ay magmula noon ay namuhay na siyang tulad ng normal na mga tao. Ang mag-amang Berador naman ay sa baryo na rin na yon nanirahan. Mula sa kanilang karanasan ay natutunan nilang dapat ay palaging maging handa at isaisip sa magkabilaang panig ng kasamaan at kabutihan ay palaging may lilitaw na babaliktad sa kampong kanilang kinabibilangan.
Halimbawa na nga rito, si Mang Minyong na buwat sa pagiging alagad ng kabutihan ay kumampi sa mga aswang para lang isalba ang sariling buhay. At si Aling Lourdes naman na narindi sa kasamaan at kasapwangan sa kapangyarihan ni Berdugo ay nagpasyang maging kakampi naman ng kabutihan para wakasan ang puwersa ng kasamaan. Tunay ngang sa uli ay palaging ang kabutihan ang nananaig laban sa kasamaan.